Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2001. Ang gawain ng pinto ng dibisyon. Tanggapin mo ako bilang alagad. Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yesuan, tila hindi maiiwasan ang bagay na ito. Pero di bale, after all, sooner or later, papasok siya sa infield ni Jinyu. Tutal, maghihiganti siya sa Luoan at Hijian na iyon. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Wu Xin at sa iba pa, at saka umalis kasama ang binata. Ang mga tao sa Kenlan Island ay lahat ay nagpakita ng inggit na mga ekspresyon. Ang pagtanggap bilang isang alagad ng isang matanda ay isang hakbang patungo sa langit. Sinundan ni Yesuan ang binata, umalis sa Kenlan Island, at lumipad patungong Jinyu Island. Ang Golden Feather Island, na kilala rin bilang Golden Feather Inner Field, ay kung saan nakatira ang mga elite na disipulo at matatanda ng Golden Feather Dojo. Ang pangalan ko ay Bai Chen, ako ang pangalawang apprentice ni Elder Luo, at isa na akong 9th rank half-step Heavenly Monarch. Kung wala na, ikaw ang junior apprentice ko. Sabi ng binata, nakita ko si Senior Kuya. Nagmamadaling nag-hello si Yesuan. Bahagyang tumango ang binata at muling nagsabi, nga pala, si Junior Brother Hijian ay parang taga Kenlan Island, kilala mo ba siya? Siya Jian. Matapos marinig ang pangalang ito, hindi mapigilan ng mga kilay ni Yesuan na kumunot. Higit pa ba sa pagkilala ang pangalang ito? Hijian, alam mo na. Bahagyang tumango si Yesuan. Nako, hindi naman masama ang kwalifikasyon ng Junior Brother na ito na si Hijian. Sinasabing mayroon siyang pangangatawan na lumalamon sa kaluluwa na maaaring makalusot sa pamamagitan ng paglunok ng kaluluwa ng ibang tao. Gayunpaman, pagkatapos niyang tanggapin bilang disipulo ng guro, siya ay nag-iisa at hindi na nagpakita, sabi ni Chen. Ang pangangatawan na lumalamon sa kaluluwa, hindi ko pa narinig. Umiling si Yesuan. Anuman ang mangyari, dapat niyang lutisin ang nakatagong panganib na ito, kung hindi niya malalaman kung kailan siya papatayin ng kabilang partido sa hinaharap. Hindi nagtagal, dinala ni Bai Chen si Yesuan sa isang palasyo. Sa Golden Feather Dojo, sinuman sa antas ng nakatatanda ay maaaring magtayo ng palasyo, tumanggap ng mga disipulo, at ipasa ito. Habang nasa daan, ipinaliwanag sa kanya ni Bai Chen ang ilang bagay, at alam din ni Yesuan na ang nakatatandang Luo na ito ay tumanggap na ng 9 na apprentice, at siya ang ika-10. Ang ika-9 na apprentice ay si Hijian. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Bai Chen si Yesuan upang makita si Elder Luo, na isang matandang may puting buhok. Guro, dinala ni Yesuan dito. Magalang na sabi ni Bai Chen. Sige, bumaba ka na. Ikinaway ni Elder Luo ang kanyang kamay, at umatras si Bai Chen. Pagkatapos, ibinaling ni Elder Luo ang kanyang tingin kay Yesuan at tumingin sa huli na may kakaibang tingin. Ikaw, payag ka bang sambahin ako bilang isang guro? Tanong ni Elder Luo. Payag si alagad. Direktang sumagot si Yesuan. Dahil dumating na ang lahat, natural na kailangan niyang pumayag, kung hindi, masasaktan niya ang nakatatandang Luo. Dapat mong malaman na ang mga infield elder ng Jinyu Dojo ay hindi bababa sa mga eksperto sa antas ng Tianjun, na hindi isang bagay na maaaring tumugma sa kalahating hakbang na Tianjun. Okay, kung gayon ikaw ang ika-10 apprentice sa ilalim ng aking sekta. Maaari mo munang gamitin ang mga bagay na ito, at pag-usapan ito kapag hindi ito sapat. Walang sabi-sabi, ibinato ni Elder Luo ang isang Chenkun ring kay Yesuan. Salamat, guru, sagot ni Yesuan. Sige, bababa muna tayo. Baka may mga gawain sa mga susunod na araw. Pagdating ng oras na iyon, lalabas ka kasama ang ibang mga kuya para maranasan. Sabi ni Elder Luo. Oo. Pagkatapos tumugon ni Yesuan, umatras siya, at inayos ni Bai Chen ang isang lugar para kay Yesuan. Gayunpaman, pagkaalis ni Yesuan, patuloy na kumikislap ang mga mata ni Elder Luo. Yesuan, tiyak na hindi mo iniisip kung sino ako, ha? Paano mo papatayin ang aking alaga at tingnan kung hindi kita papatayin? Palihim na sabi ni Elder Luo sa kanyang puso. Kung narinig ito ni Yesuan, matatakot siya hanggang sa mamatay. Pinatay niya ang alaga ni Hijian,
Kailan niya pinatay ang alaga ni Elder Luo? Nakakalungkot na hindi ito alam ni Ye Zuan. Sa oras na ito, dumating si Ye Zuan sa kanyang tirahan at nanirahan. Wala pang ilang sandali ay may dumating, at ito pala ay ilan sa mga nakatatandang kapatid niya. Junior Kuya Ye, the day after tomorrow pupunta tayo sa practice, maghanda ka. Isang matipunong binata ang nagsabi kay Ye Zuan. Oo, kuya, tumango si Ye Zuan. Gayunpaman, sa likod ng matipunong binata na ito, may nakita siyang kakilala. Ron, bakit nandito ang lalaking ito? Sandali lang, Ron, Elder Luo, maaaring. Nang inig si Ye Zuan nang makita niya si Luo An. Si Luo An ba ito ay anak ni Elder Luo? Pinakiusapan ako ni Lolo na patayin ka ng basta-basta. Go out this time and see how you survive. Bahagyang napaawang ang bibig ni Ron, at saka siya nag-isip. Hindi inaasahan ni Ye Zuan na itong si Luo An ay talagang inapo ni Elder Luo. Sa kasong ito, malamang naatakihin siya ng kabilang partido. Gayunpaman, sa sandaling siya ay dumating, siya ay magiging mapayapa, at maaari rin niyang ipaghiganti ang paghihiganti ng araw. Gayunpaman, mayroon na siyang ibang layunin, na hanapin ang kinaroroonan ni He Jian. Kinaiinisan lang niya na hindi niya minarkahan si He Jian ng Death Pursuit Order noong araw na iyon, kung hindi, mas madaling mahanap. Matapos ipaalam kay Ye Zuan, umalis ang mga nakatatandang kapatid, at si Luo An din. Hindi na makatuwiran si Ye Zuan, dahil ang mga nakatatandang kapatid na iyon ay nasa ika-6, ika-7 na ranggo, at kalahating hakbang na Heavenly Sovereigns, at sila ay wala. Kung maglakas loob kang barilin siya, nililigawan mo si kamatayan. Pagkalipas ng 2 araw, nag-organisa ang kanyang mga kapwa-apprentice ng isang team at naghanda para sa pagsasanay. Ang pangkat na ito ay pinamumunuan ng 3 7th rank half-bu Heavenly Sovereigns, at mayroong 3 half-bu Heavenly Sovereigns sa ilalim ng kanyang command, kasama si Ye Zuan, ang Holy Emperor. Siyempre, hindi lahat ng mga taong ito ay direktang mga disipulo ni Elder Luo, ngunit ang mga disipulo lamang ni Elder Luo, na ang katayuan ay isang antas na mas mababa kaysa kay Ye Zuan. Gayunpaman, narinig ng lahat na bagamat mahina ang lakas ni Ye Zuan, may ilang mga katulong na may namumukod tanging lakas sa pakikipaglaban, na maaaring makatulong. Ito ang gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon, upang lipulin ang isang si Beast na hari ng ika-9 na ranggo na kalahating hakbang na antas ng Tianjun. Sabi ng isa sa mga nangungunang disipulo, Senior Kuya, masyadong malakas ba ito? Tanong ng isang disipulo ng ika-6 na ranggo na half-step Heavenly Monarch. Hindi, tayong tatlo ay nakapunta na doon minsan, at maaari nating labanan ang si Beast King na iyon, ngunit napakaraming si Beast sa paligid noong nakaraan, kaya umatras tayo. Umiling ang pinunong disipulo. Nang marinig ito, lahat sila ay nakahinga ng maluwag, at tila kaya pa nila. Sa sandaling ito, nagsimula na silang lumipad at nagmamadali, na pinangungunahan ng alagad sa ulo, at ang bilis ay napakabilis. Wala pang 2 araw, nakarating sila sa isang lungga ng hayop sa dagat. Mag-ingat ang lahat, huwag mo kaming iwan ng malayo. Matapos sabihin ng pangunahing disipulo ang isang pangungusap, sumugod siya sa pugad ng hayop sa dagat. Yung iba naman, sumunod agad. Gayunpaman, habang papunta dito, napansin ni Ye Zuan, na si Luo An at ang isa pang disipulo ng ika-7 ranggo na half-step Heavenly Monarch ay lihim na binibigyang pansin siya. Tila ang dalawang ito ay maaaring maglaro ng ilang maliliit na trick. Junior Brother Ye Zuan, nasaan ang iyong halimaw? Biglang nagtanong ang isang disipulo ng ika-6 na ranggo na half-step na si Tianjun. Oh, tumango si Ye Zuan, at agad na tinawag sina Shulao at Heijiao, at pagkatapos ay nagtago sa Heijiao mismo. Pinagsasama ang mga itim na sungay ng ika-3 baitang santo sa puso ng dragon, ang survivability ay lubos na napabuti. Kahit nakabkuban siya ng mga taong ito, maaaring hindi nila siya mailabas. Para naman kay Luo Luo, hindi siya tinawag ni Ye Zuan dahil ito ay isang whole card. Kabanata 2002 lumalamon na hayop. Dam! Nang makita ni Luo An si Ye Zuan na nagtatago sa katawan ni Heijiao, agad siyang sumigaw sa kanyang puso. Di nagtagal, nakita nila ang hayop sa dagat, at pagkatapos ay nagsimulang pumatay ng galit na galit. Ang dugo ay nabasa sa pugad ng halimaw sa dagat,
at ang mga hiyawan na tumatagos sa puso ay kumalat. Ang mga sea beast na ito na nakaharang sa kalsada ay madaling napatay ng 3 7th rank at half-step na mga disipulong Tianjun na pinamumunuan nila, at ang mga tao sa likod nila ay hindi makagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo sila ng mabibigat na sea beast, 3 sea beast na nasa ika-8 ranggo at kalahating hakbang na antas ng Tianjun. Gayunpaman, hindi pa rin ito napigilan ng mga yapak ng lahat at madaling pinugutan ng ulo. Pagkatapos, oras na para sa huling 9-rank half-step na Tianjun level na Sea Beast King. Hindi tama ang hininga. Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw ang nangungunang disipulo. Naramdaman din ng lahat na may mali, at nagmamadaling binilisan ang kanilang lakad. Sa huli, nakita nila na ang 9th-rank half-step Tianjun level Sea Beast King ay talagang sinusubukang makalusot. Hanggat nakakalusot ito, nasa antas na ito ng Tianjun, at hindi ito isang bagay na makakalaban nila. Bilasan mo, sumigaw ang unang disipulo, at halos lahat ay nagpakita ng kanilang mga baraha. Nungol ng Dragon Roar, hinayaan din ni Yezuan si Heijiao na umatake, ngunit ang kaharian ng kalaban ay mas mataas kaysa sa Heijiao, kaya ang pag-ataking ito ay walang gaanong epekto. Sa kabaligtaran, ang 37 ranggo at kalahating hakbang na makalangit na mga monarko ay nagdulot ng malaking pinsala sa haring ito ng hayop sa dagat. Umuungol. Ang halimaw sa dagat ay umungal at pinatay ang karamihan ng tao sa galit. Mag-ingat, bagamat nabigo akong makalusot, mas malakas ang aking lakas kaysa dati. Agad na sumigaw ang punong alagad. Sa antas ng labanang ito, maging si Heijiao ay mahirap makialam, kaya mabilis na sinira ni Yezuan ang walang laman sa katawan ni Heijiao at lumayo sa pugad ng Sea Beast na ito. Ang Sword Immortal clone ay nanatili dito. Nabaliw ang Sea Beast King, at ang iba pang mga Sea Beast sa lungga ay ipinadala rin, agad na pinalibutan ang lahat sa loob ng 3 palapag at ang panlabas na 3 palapag. Patayin mo yan, sumigaw ang nangungunang disipulo, at habang pumapatay, umatras. Malubhang nasugatan nila ang Sea Beast King noong nakaraan, ngunit hindi nila inaasahan na ang pinsala ng Sea Beast King ay gumaling sa pagkakataong ito, at ito ay lumakas, kaya hindi sila maaaring manatili ng mahabang panahon. Bastos, na orihinal na gustong patayin ni Luo An si Yezuan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahulog siya sa isang krisis. Tiningnan niya ang malaking katawan ni Heijiao at ang hindi mabilang na mga hayop sa dagat sa ibaba, at agad na itinaas ang kanyang kamay para umatake. Papatayin niya ang itim na sungay, at pagkatapos ay hayaan ang kanyang katawan na pakainin ang mga hayop sa dagat. Sa paggawa nito, magkakaroon ng mas kaunting mga hayop sa dagat na humahabol sa kanila. Sa kasamaang palad, bang! Dama po ang pag-atake sa Heijiao, at bagamat nabasag ang kaliskis ng dragon ni Heijiao, nakabawi ito sa isang kisap mata. Umuungol. Ang layunin ng pagpatay ng Sword Immortal clone sa katawan ay kumikislap, at ang lalaking ito ay tahasang inatake siya, talagang nanliligaw sa kamatayan. Sa ngayon, pinakawalan lang ng Sword Immortal clone si Luoluo, at kasabay nito, ang puso ng Magic Dragon ay naging isang haka-haka na armor ng Diyos. Nawala si Luoluo sa katawan ni Heijiao, at pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake kay Naroan. Tumawag ka, isang malamig na liwanag ang kumislap, at ang dibdib ni Ron ay natama ng malakas at nahulog mula sa hangin. Junior Brother Luo. Ang 3 7th rank at half-step na Heavenly Monarchs ay natakot. Kung nahulog si Luoan ng ganito, lalamunan siya ng mga hayop sa dagat na parang mga gutom na tigre sa ibaba. Damn it! Galit na nagmura ang ika-7 ranggo at kalahating hakbang na si Tianjun na may problema kay Ron, handang iligtas si Ron. Nakakalungkot na isinama din siya ni Yezuan sa listahan ng dapat patayin. Tumawag ka, isa pang flash ng lamig ang sumilay. Ang ulo nitong ika-7 ranggo at kalahating hakbang na si Tianjun ay inihagis ng diretsyo, at pagkatapos ay nahulog ang bangkay. Pareho silang nahulog sa dagat at nilamon ng mga hayop sa dagat. Nagulat ang iba pang mga tao. Bakit walang natira sa mga buto ng mga taong nabubuhay ngayon? Ang ika-7 ranggo at kalahating hakbang na Heavenly Sovereign ay wala. Ang unang taong bumagsak ay si Luoan, ang apo ni Elder Luo. Kapag siya ay namatay, walang sinuman sa biyahe ang makakatakas. Huwag kang mag-alala, alis na tayo.
Ang nangungunang disipulo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumabas sa pugad ng hayop sa dagat. Kahit na hindi ko alam kung paano babagsak si Ron, sa oras na ito, mahalaga pa rin para sa kanila na mailigtas ang kanilang buhay. Hindi na malaya ng apat na natitira na may invisible na lalaki sa tabi nila. Matapos makumplito ni Luoluo ang gawain, bumalik siya sa katawan ni Heijiao, at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang orihinal na anyo at muling nagpakita. Gayunpaman, sa paglipad sa ibabaw ng dagat, ang kanilang bilis ay mas mabagal kaysa sa mga hayop sa dagat. Hindi ako makatakas, lumaban ka. Galit na sigaw ng namumunong disipulo, at sumugod pa pabalik. Ganoon din sa tatlo pa, at maaari lang silang lumaban ng husto. Luoluo, tulungan mo sila. Paalala ni Yezuan, sa susunod na sandali, bumuka muli ang malaking bibig ni Heijiao, at pagkatapos ay nagsimulang gumalaw si Luoluo. Si Luoluo ay nakasuot na ngayon ng ethereal armor, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Kung hihilingin sa kanya na harapin ang Sea Beast King na iyon, ang iba ay hindi malalagay sa panganib. Hanggat mapupuksa mo ang maliliit na hayop sa dagat sa paligid, magiging mas madali ito. Junior Kuya, bakit mo siya pinatawag ngayon? Si Banbo Tianjun, na pinamumunuan niya, ay sumigaw. Paumanhin, Senior Kuya, kailangang matulog sandali ni Luoluo pagkatapos ng bawat laban. Nakipag-away ako kay Kuya Luo noon, ngunit hindi ako nagising. Sabi ni Yezuan na may halong pagkakasala. Narinig din ng lahat na minsang nagbakasyon si Yezuan kasama si Luoan, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pag-usapan muna natin ang krisis na ito. Si Luoluo, na nakasuot ng Void Spirit Armor, ay direktang hinarap ang Sea Beast King, at silang apat ay natigilan. Young Master, sa sandaling ito, biglang sumigaw si Luoluo. Nakita ni Yezuan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pangitain na ito ang likod ng Sea Beast King, at may marka. Lumalamon na, hayop. Diyos ko, ang Sea Beast King na ito ay talagang nilalamon na hayop. Natakot din si Yezuan. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito sa labas ng misyon, nakatagpo talaga ako ng isang lumulunok na hayop, na talagang sulit. Gusto ko itong bangkay. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at direktang hinayaan ang Sword Immortal Claw na magpatawag ng malaking bilang ng Immortal Killing Puppet para lumaban. Hindi nagtagal, nalutas ang maliliit na hayop sa dagat na iyon. Medyo nagalit ang mga nakatatandang kapatid na ito. May lakas silang lumaban, ngunit hinabol sila dahil kay Yezuan. Sa huli, nahulog si Luoan at isa pang tao. Sayang naman at nataman din sila ng ideya ni Yezuan. Sa oras na ito, wow! Biglang binaril ni Luoluo ang 7th rank half-step na Tianjun. Bang! Isang mahinang tunog ang kumalat, ang ikapitong ranggo na kalahating hakbang na si Tianjun ay nasugatan ng husto, at pagkatapos ay hindi napigilan ang paglunok ng itim na sungay, at dinala sa paglunok. Nagulat ang tatlo, ngunit nang mag-react sila, muling bumaril si Luoluo. Hindi nagtagal at silang tatlo ay dinala ni Luoluo sa lunok gamit ang parehong paraan. Kaagad pagkatapos, piniling muli ni Luoluo ang devouring Sea Beast King. Kahit na ang Luoluo ay hindi isang magic weapon, ngunit ang pagsusuot ng Void Spirit Armor, kasama ng resilience ng Undead Divine Phoenix Bloodline, ay hindi dapat masyadong mapanganib. Bilang karagdagan, sa tulong ni Xu Lao, Heijiao at iba pa, pagkatapos ng isang matinding labanan, sa wakas ay napatay ang devouring Sea Beast King. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, mabilis na tumawid si Yezuan, pagkatapos ay iniligpit ang katawan at kinain ito. Kabanata 2003, Pagpino sa God Cauldron, Poison God Thorn. Ding, nakakakuha ang host ng 3 Devour Points. Tumunog ang system beep. Nang marinig ito, natigilan si Yezuan. Ang lumulunok na hayop na ito ay naging isang mataas na antas ng paglunok na hayop, na nagkakahalaga ng 3 puntos ng paglunok. Kumita ng malaki. Haha, ang galing talaga. Si Yezuan Li ay namulaklak, at sa pagkakataong ito ay isang mahusay na pakikipagsapalaran. Gamit ang 3 swallow ang point na ito, ang magic weapon form ng Megatron ay maaaring magpatuloy sa pagsasama. Sa ngayon, gumastos lang siya ng 2 Devour Points para sa Magic Weapon Fusion. Ding, naging matagumpay ang pagsasanib ng 10,000 Poison Centipede Cable at ng Judge's Pen.
Ding, naging matagumpay ang pagsasanib ng Soul Refining Pot at ng Thousand Beast Cauldron. Nang tumunog ang dalawang system prompt, mabilis na tiningnan ni Yezuan ang bagong magic weapon. Ang Soul Refining Pot at ang 10,000 Beast Cauldron ay pinagsama sa Divine Refining Cauldron. Ngayon, maaamoy ng Divine Refining Cauldron ang lahat ng bagay, mga bangkay, mga kayamanan ng langit at lupa, at iba pa, ay maaaring gawing Divine Refining Pills para mapahusay ang kanilang lakas. Bilang karagdagan, mayroon din itong kakayahang bitag ng mga tao. Kung ito ay nakulong sa loob nito, ito ay magdurusa sa pagsunog ng apoy ng mga Diyos na nagpapadalisay. Ang magic weapon na ito ay simpleng alchemy furnace ni Taishang Laojun. Kung tungkol sa anyo ng magic weapon pagkatapos ng pagsasanib ng 10,000 Poison Centipede Cable at ng Judge Pen, ito ay tinatawag na Poison God Thorn. Ang nakakalason na tinik na ito ay mag-a-update ng lason araw-araw. Ang nakita ni Yezuan ngayon ay ang lason ng yelo. Hanggat sinasaksak niya ang kalaban gamit ang makamandag na tinik na ito, maaari niyang i-freeze ang kalaban. Hindi ito ang punto ay ang tibaw ng lason na Diyos, at ang nakamamatay na lason, kung ito ay na-update sa ganitong uri ng lason, hanggat ito ay tumama sa isang tao, kahit na ang antas, ito ay direktang babagsak. Ang nakakalason na tinik na ito ay isang artifact ng instant kill. Gayunpaman, ang ilang mga lason ay maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw sa nakakalason na tinik, at ang pagkakataon ng mga random na lason na lumitaw ay hindi mataas. Siyempre, kahit na ang iba pang mga lason, ang epekto ay hindi mababa. Nagmamadaling nag-eksperimento si Yezuan at nakakita ng isang hayop sa dagat sa antas ng ikapitong ranggo at kalahating hakbang na Tianjun. Poison God Thorn, halika na. Inutusan ni Yezuan ang nakakalason na tinik na binago ni Megatron upang salakayin ang hayop sa dagat. Puff! Sa isang malutong na tunog, ang lason na Diyos ay tumusok sa katawan ng hayop sa dagat, at sa susunod na sandali, ang hayop sa dagat ay naging isang iskultura ng yelo. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Ang nakakalason na tinik ay direktang pumapatay sa kalaban sa ilang segundo. Mabuti, subukan muli. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan, at natagpuan ang hayop sa dagat ng ikawalong ranggo na half-step na Tianjun, at pinatay din ito sa ilang segundo. Kahit na ang ordinaryong lason sa yelo ay may ganoong kapangyarihan. Kung ang makapangyarihang mga lason ay random na natagpuan, ito ay laban sa langit. Pagkatapos, sinubukan muli ni Yezuan ang Divine Refinement Cauldron, at mas madaling gamitin ito kaysa sa nakaraang Myriad Beast Cauldron. Ang Pinong Medicinal Pill ay hindi lamang makakapagpabuti sa pangangatawan at paglilinang ng angkan ng demonyo, ngunit kahit si Yezuan mismo ay maaaring uminom nito. Gayunpaman, iba ang paraan ng paglilinang ni Yezuan, kaya hindi bubuti ang kanyang paglilinang. Sa pamamagitan ng Divine Refinement Cauldron na ito, ang lakas ni Ama at ng iba pa ay maaaring umakyat hanggang sa itaas. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang Divine Refinement Cauldron na ito ay isang plug-in na mabilis na makakapag-upgrade ng iba maliban sa kanya. Siyempre, ang saligan ay mayroong tuloy-tuloy na daloy ng mga bagay na dapat suportahan, tulad ng mga kayamanan ng langit at lupa, mga sandata, mga bangkay at iba pa. Ang iilang tao ngayon ay dinala niya sa devouring space, kaya kinalkal sila ni Yezuan at ginamit sa Divine Refining Cauldron. Isa-isa, ang mga refining pill ay dinalisay, at pagkatapos ay nilamon ni Luoluo. Hindi nagtagal, ang kaharian ni Luoluo ay itinaas sa ika-4 na ranggo at kalahating hakbang na Tianjun. Gayunpaman, sa oras na ito, may nakitang mali si Yezuan. Ang random na misyon na patayin si Hejian ay nagbago ng hindi inaasahan. Ngayon, hindi si Hejian ang gusto niyang patayin, kundi si Elder Luoyang ng Golden Feather Dojo. Anong problema? Bakit direktang nagbago ang random na misyon nang walang anumang pahiwatig? Tsaka, bakit ko pinatay itong Elder na si Luoyang? Medyo nalilito si Yezuan sa sitwasyon, kaya mabilis niyang hiniling kay Megatron na hanapin ang kanyang kaluluwa. The next moment, nabigla siya. Ang Elder Luoyang na ito ay naging kanyang Panginoon, si Elder Luo. Langit. Ang sistema ay hayaan siyang patayin ng Master. What the hell is going on? Bakit hindi mo pinatay si Hejian?
Hindi maintindihan ni Yezuan ang sitwasyon. Si Luoyang ang kanyang Panginoon, at ngayon ay hiniling ng sistema sa kanya na patayin si Luoyang ng walang dahilan, kaya medyo mahirap siyang tanggapin. Ang gustong pumatay sa kanya sa pagkakataong ito ay si Luoan lamang, kung hindi, ang mga nakatatandang kapatid na iyon ay makakagawa ng aksyon laban sa kanya habang siya ay nasa daan, at hindi siya maghihintay hanggang sa oras na ito. Gayunpaman, tinanggap na ni Luoyang si Hejian bilang kanyang apprentice noon, kaya siguro silang dalawa ay may isang uri ng gawa. Hindi dapat hayaan ng sistema na patayin ko si Elder Luoyang nang walang dahilan, ngunit bumalik at suriin. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumipad patungo sa Jinyu Dojo. Bagamat may mga void positioning point sa daan, ngunit malapit na itong masira ngayon, mas mabuting mag-ingat. Nagkataon lang na noong bumalik siya sa Jinyu Dojo, nakalusot na siya sa ika-9 na ranggo na banal na emperador, habang sina Shulao, Heijao at iba pa ay mga santo sa ika-4 na ranggo. Maging ang lakas ni Luoluo ay napabuti sa ika-4 na ranggo at kalahating hakbang na Tianjun. Ngayon, tinatayang kayang lumaban si Luoluo sa mga master ng antas ng Tianjun. Ngunit bago iyon, dapat mag-ingat si Yezuan. Sa makatuwid, ginamit niya ang kasanayan sa pagbaligtad ng oras upang ulitin ang eksena ng araw na iyon, at pinaponte si Ron, na nahulog sa dagat at nilamon ng mga hayop sa dagat, sa paglunok. Sa ganitong paraan, ang totoo at peking maskara ay maaaring maging luoan ng 100% kay Yezuan. Lolo, nakabalik na po ako. Nagpanggap si Yezuan bilang si Luoan na may tunay at peking maskara para magpadala ng boses kay Luoyang. Ano ba, bakit walang ibang mock contact? Kakaibang sagot ni Luoyang. Ang si Beast King na iyon ay muntik nang makalusot sa Tianjun, at pagkatapos ay sumama sa iba pang mga si Beast para habulin at patayin tayo. Para maprotektahan ako, ang magkapatid ay nilamon lahat ng mga si Beast. Paliwanag ni Yezuan, nakikita ko. Sumagot si Luoyang, at walang masyadong emosyonal na pagbabago-bago, na naging kakaiba kay Yezuan. Dapat mong malaman na ang alagad sa ulo ay isa rin sa mga paboritong disipulo ni Luoyang. Ngayong patay na siya, wala ng emosyon si Luoyang. May mga pakulo, Lolo, may ipapakita ako sa iyo. Nakuha ko ito sa lungga ng si Beast. Nagpatuloy si Yezuan. Halika na. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Yezuan ang tirahan ni Elder Luoyang at pumasok. Ano? Tanong ni Elder Luoyang. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagpahayag si Yezuan ng layuning pumatay. Darating ang Sword Immortal, isang espadang lumilipad na walang kamatayan. Naging malamig na glow si Yezuan at inatake si Luoyang. Nagulat si Luoyang, ngunit hindi niya inaasahan na si Luoan ay biglang babarilin. At ang mga galaw na ginamit ay hindi talaga kay Ron. Buti na lang at master siya sa level ng Tianjun, paano siya nalinlang. Bang! Diretso niyang sinampal si Yezuan sa tiyan, dahilan para lumipad siya. Yezuan! Nakilala agad ito ni Luoyang. Hejian, ikaw ba yan? Dahan-daang bumangon si Yezuan at sinabi kay Elder Luoyang. Kabanata 204, Luoyang, Hejian. Anong sinasabi mo? Kinaikit ni Luoyang ang kanyang mga mata. Huwag kang magpanggap, anong paraan ang ginamit mo para makuha ang katawan ni Elder Luoyang? Sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Elder Luoyang, at agad nang ngumiti. Hindi madali, hindi ko ibinunyag ang aking mga sekreto sa harap ng Daoist Master, ngunit inilantad mo ako. Ikaw talaga. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Iniisip niya kanina, kaya niyang magpalit ng katawan si Hejian, bakit hindi siya makapagpalit ng ibang katawan? Kaya nahulaan niya kung si Elder Luoyang ay kinuha ni Hejian, kaya binago ang system task para patayin si Luoyang. Oo, ako ito. Ngumisi si Hejian, sa tingin ko ay hindi. Kaya lang, ako, na nagmula sa isang mababang antas ng sinaunang bansa, ay talagang kinuha ang katawan ng isang matandang antas ng Heavenly Monarch. Tinatanong ko kung sino sa mundong ito ang makakagawa nito. Paano kung kunin mo, mamamatay ka pa rin sa huli? Mabagal na sabi ni Yezuan. Ngayong inamin na ng kabilang partido, tama, ang susunod na layunin ay patayin si Hejian. Gayunpaman, sa oras na ito, ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na paghahanap.
at pagkatapos ay hindi mo magagamit ang oras pabalik. Kung matagumpay mong mapatay si Hijian, ang reward ay madodoble. Isang system prompt ang tumunog, ngunit si Yezuan ay natakot. Dati, gusto ni Yezuan na gamitin ang time backward, at pagkatapos ay mahahanap niya ang problema kay Hijian pagkatapos ng kanyang realm breakthrough. Pero ngayon, hindi na magagamit ang pagbabalik ng panahon. Araw ng aso, wag na, luo-luo, halika na. Walang pakialam si Yezuan sa 37 at 21, at direktang tinawag ang 3 tao para salakayin si Hijian. Nang makita ito, hindi naiwasang magbago ng mukha ni Luo Yang, at galit na sumigaw, "Bold Yezuan, ako ang iyong Panginoon, maglakas loob kang salakayin ako, rebelding bata, aalisin ko ang pinto ngayon." Nakakabingi ang tunog na ito, natatakot ako na narinig ito ng buong palasyo. Ngayon lang ay hindi makahanap ng dahilan si Luo Yang Zhengzhou. Ngayon, maaari niyang patayin si Yezuan ng tahasan. Ikaw lang. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at sa sumunod na sandali ay itinulak siya ni Luo Yang sa hangin. Sa kabutihang palad, ang tanging taong pumasok upang hanapin si Luo Yang ay ang hindi magagapi na Sword Immortal clone, kung hindi, siya ay malubhang nasugatan sa unang palad. Siyempre, hindi magagamit ngayon ang time reversal, kaya natural na ginagamit ang Void Spirit Armor sa katawan ni Luo Luo. Boom! Nagsimulang maglaban ang dalawang panig, at ang tindi ng pag-atake ay napakalakas kaya ang tirahan ni Luo Yang ay agad na nawasak. Nang makita ito ng mga alagad, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga mula sa ibaba. Sino ang mga taong naglakas loob na salakayin si Elder Luo Yang? Oy, hindi ba si Roan? Ano, Luoan, ang apo ni Elder Luo Yang? Anong biro mo apo binaril si Lolo? Nakilala ito ng lahat ng mga alagad sa ibaba. Sa oras na ito, lumapit din ang nakababatang kapatid ni Luoan na si Luo Quan at nagulat na sinabi, "Lolo, kuya, anong nangyari sa iyo? Hindi mo siya panganay na kapatid," nagkukunwari siyang traidor. Mabilis na sabi ni Luo Yang. Ito ay isang biro na kahit na magkaroon ng mukha upang sabihin ito pagkatapos na kunin ang katawan ni Elder Luo Yang. Malakas na sabi ni Yezuan. Ang dalawang pangungusap na ito ay narinig ng lahat. Ang lahat ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala sa ilang sandali. Sinabi ng magkabilang panig na peke ang kabilang partido. Ano ang sitwasyon? Gayunpaman, ito ang katotohanan. Si Yezuan ay nagpanggap na si Luoan na may tunay at pekeng maskara, habang si Hijian ay gumamit ng paraan ng pag-agaw sa katawan ng nakatatandang si Luo Yang. Kaya, pareho silang peke. Kasabay nito, ang kilusan dito ay nakakuha din ng atensyon ng iba pang mga eksperto. Ano ang problema? Bakit kumilos si Elder Luo Yang laban sa kanyang apo? Sunod-sunod na dumating ang mga matatandang nakatira sa malapit at medyo nataranto tungkol dito. Mga matatanda, ang taong ito ay nagpanggap na apo ko para pumasok at patayin ako. Malakas na sabi ni Elder Luo Yang. Nakikita ko. Tumango ang lahat, at agad na bumaril. Sa relatibong pagsasalita, ang mga salita ni Elder Luo Yang ay mas may awtoridad. Pagkatapos ng lahat, si Elder Luo Yang ay isang master sa antas ng Tianjun. Ang mga matatanda sa paligid ay mga heavenly monarchs din, at naiintindihan nila na hindi ordinaryong tao ang maaaring kumuha ng kanilang mga katawan. Sa ngayon, ang dalawang matatandang ito ay nagbabaril, umaatake kina Luo Luo at Heijiao at iba pa. Yung lola, mukhang wala nang mapupuntahan this time, fair na. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap sa malayo sa langit, at direktang hinayaan si Jansayan clone na dalhin si Luo Luo at ang iba pa sa paglunok, at pagkatapos ay itabi ang pares ng mga espada. Ang Sword Immortal clone ay nawala at lahat ay nawala ang kanilang layunin. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nasa ligtas na bahagi sa pagkakataong ito, at pumunta kay Hijian pagkatapos na makalusot. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang pinakahuling linya ay nahayag din, kaya sa susunod, si Elder Luo Yang ay naghihintay na mamatay. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na matutulungan si Hijian, basta't muli akong makalusot, mapapatay ko siya. Tiningnan ni Yezuan ang Escarlata na pamatay na salita sa langit at inisip ang sarili. Ang Hijian na ito ay tiyak na mamamatay, ngunit ang oras ng kamatayan ay magbabago. Ngayon na ang dalawang random na gawain ay nakapatong, mas maagang namatay si Hijian,
mas maganda ang gantimpala para kay Yezuan. Sa makatuwid, plano ni Yezuan na pumunta muli sa Jinyu Dojo sa loob ng ilang araw upang patayin si Luo Yang. Sa panahong iyon, nagpadala rin ang Jinyu Dojo ng maraming eksperto para hanapin si Yezuan, ngunit hindi siya mahahanap ni Yezuan, na nakasuot ng Void Spirit Armor, maliban kung may dumaan na eksperto sa Tianjun. Hindi nagtagal, lumipas ang ilang araw. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at kasalukuyang isang first-rank saint. Ding, ang Flame God na si Kilin, Megatron, ang Heaven-breaking God Ape, at ang Black-scaled Dragon ay nakalusot, at sila ang kasalukuyang nasa 5th-rank Saint Venerable. Ang kaharian sa wakas ay muling bumagsak. Ngayon, si Yezuan, umaasa sa mga card na ito, ay dapat na may kakayahang patayin si Hejian. Sa ngayon, gumamit siya ng tunay at peking maskara para itago ang sarili bilang isang disipulo at bumalik sa Jinyu Dojo. Luo Yang, hintayin mong mamatay. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at pumasok siya sa palasyo kung saan naroon si Luo Yang. Gayunpaman, nang dumating siya sa labas ng bagong tirahan ni Luo Yang, si Luo Yang ay walang pakialam. Patayin! Agad na tinawag ni Yezuan si Luo Luo at ang iba pa para umatake. Boom! Sa loob ng Jinyu Dojo, may isa pang dumadagandong na tunog. Agad na napatay si Elder Luo Yang sa harap ng napakaraming pag-atake. Ding! Death chase ang pumapatay sa target. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Tapos na ang misyon. Gayunpaman, nang bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig, hindi niya narinig ang prompt ng system. Anong nangyari? Si Yezuan ay tumingin ng kakaiba at nalaman na ang dalawang random na gawain ay hindi pa tapos, at ang mga kasanayan sa pag-rewinding ng oras ay hindi magagamit. Shajian ay hindi patay. Nagbago na naman ang random mission. Ngayon ay gusto ni Yezuan na patayin si Wukong, ang Daoist Master ng Jinyu Dojo. Tumawag ka. Sa sandaling ito, isang malamig na liwanag ang direktang tumama kay Luo Luo. Sa kabutihang palad, ginawa na ni Yezuan ang Megatron na maging isang imaginary god armor at inilagay ito kay Luo Luo. Kung hindi, ang suntok na ito ay sapat na upang magdulot ng matinding pinsala sa Luo Luo. Anong nangyari? Nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan, at nalaman na maraming elder ng Jinyu Dojo ang napatay sa paligid niya. Ang hininga ng isang malakas na Heavenly Monarch ay kumalat, na naging dahilan upang siya ay medyo humihingal. Kabanata 2005 Pagbabago ng misyon. Sa kanila, mayroon ding napakalakas na aura, at ang aura na ito ay kay Wukong, ang master ng Jinyu Dojo. Ngayon sa wakas ay naunawaan ni Yezuan na ginamit ni Hejian ang paraan ng pag-agaw muli sa katawan ni Wukong, at pagkatapos ay naglagay ng bitag dito, naghihintay na mahulog siya sa bitag. Damn, careless, hindi ko napansin ang pagbabago ng content ng random quest. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay ang Sword Immortal clone pa rin ang pumasok. Yezuan, baliw mong alagad, talagang pinatay mo ang iyong Panginoon, ngayon ay bibigyan ko ng hustisya ang langit at papatayin kitang halimaw. Sinabi ni Wukong kay Yezuan nang may matuwid at marangal na tingin. Bago ang katawan ni Luo Yang ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol, sa pagkakataong ito, sadyang hinayaan niyang mapatay ni Yezuan si Luo Yang. Hejian, maganda ang iyong taktika. Pagkatapos kunin ang katawan ni Elder Luo Yang, ngayon ay kinuha mo na ang katawan ng Daoist Lord. Hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Bahagyang nagulat ang mga nakapaligid na matatanda nang marinig nila ito. Gayunpaman, naramdaman nila na walang kakaiba kay Wukong, kaya medyo naghinala sila sa mga salita ni Yezuan. Itong batang ito, bakit niya ako nakikilala? Medyo nagulat si Wukong. Ang kanyang paraan ng pag-agaw ng bahay ay walang kapintasan. Pareho ang ugali at hininga. Gayunpaman, malabong makikilala siya ni Yezuan sa ganitong paraan. Ngunit ito ang katotohanan. Mga matatanda, makipagtulungan sa akin upang patayin ang anak na ito. Malakas na sigaw ni Wukong. Sa isang iglap, sabay-sabay na bumaril ang mga nakapaligid na matatanda. Isang serye ng mga nakakatakot na pag-atake ang tumama kay Yezuan. Ang mga ordinaryong tao ay matatakot hanggang sa mamatay sa harap ng isang pinuno ng Tianjun,
Ngunit si Yezuan at ang iba pa ay walang kahit katiting na takot sa entablado sa harap ng napakalakas na pag-atake. Luo-luo, patayin mo na. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Bagamat sinabing malamang na inosente ang mga matatanda sa paligid, ngunit kontrolado na ngayon ni Hijian ang katawan ni Wukong, at tiyak na susundin ng kabilang partido ang utos ng Daoist. Kaya, patayin mo na lang. Ito ay mabuti, tumugon si Luo-luo, at kahit na sa napakaraming pag-atake, pinatay niya siya. Ang Void Spirit Armor ay may napakalakas na kakayahan sa pagtatanggol. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging immune sa lahat ng pag-atake ng enerhiya, iyon ay, mga pag-atake tulad ng enerhiya ng espada. Sa madaling salita, ang mga pag-ataking iyon ngayon ay walang pinsala kay Luo-luo. Paano posible na harangan ang napakaraming pag-atake mula sa amin? Nagulat si Wukong, alam mo, ngayon lang din siya bumaril. Yung sunod-sunod na pag-atake, kahit siya, natatakot ako na hindi nila mapigilan lahat. Gayunpaman, pinapatay sila ni Luo-luo na parang wala lang, malabong mangyari. Gayunpaman, ito ang katotohanan. Ikaw, nililigawan si kamatayan. Galit na sigaw ni Luo-luo at tuluyang naglunsad ng pag-atake. Nagtataglay ng halos hindi magagapi na Void Spirit Armor, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi pa nagagawa. Kasama ang bloodline ng undead na Divine Phoenix, siya ay isang perpetual motion machine. Si Wukong, pati na ang iba pang 6 na elder sa antas ng unang baitang ng Tianjun, ay hindi nakatulong kay Luo-luo. Paf! Lumapit ang isang matanda, at agad na sumabog ang huli, diretsyong kinuha ang kanyang ulo. Ang unang elder ng Heavenly Monarch level ay bumagsak na. Bilang karagdagan, ang Black Horn, Shulao at Sword Immortal Clone ay naglunsad din ng mga pag-atake. Ang Sword Immortal Clone ay ang tunay na walang talo. Kasama niya, maaaring mabuhay muli sina Hejiao at Shulao kahit na sila ay mamatay. Ang hindi mabilang na immortal killing puppet at ganap na immortal na mga arrow ay nakapalibot sa mga matatanda at Wukong. Bastard, paano ito nakakalito? Galit na sabi ni Wukong. Kung alam niya ng mas maaga, pinatay na niya si Yezuan ng direkta. Kung oo, paano siya haantong sa ganito ngayon? Hindi ako naniniwala, pero hindi kita matutulungan. Nagpasya si Wukong na lumabas ng personal at pinatay si Chao Luo-luo. Sayang naman at ayaw muna ni Luo-luo na awayin siya ng one-on-one, kaya harapin muna natin ang mga dagdag na tao sa paligid. Nya, boom! Ang labanang ito sa Golden Feather Island ang naging dahilan ng atensyon ng lahat. Nagulat lahat ang mga disipulo ng Golden Feather Dojo. Mahirap isipin na ang Daoist Master na sinasamba nila sa kanilang mga puso ay sasama sa mga matatanda upang kabkuban ang isang grupo ng mga tao na ang kaharian ay mas mababa sa kanila. Hindi ito ang punto ay isa-isang nahuhulog ang mga matatanda. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng 6 na matatanda ay namatay, at pagkatapos ay ang mga bangkay ay nawala. Ang mga bangkay na ito ay natural na kinukolekta ng Sword Immortal Clone. Sa isang kisap mata, naging hubad na commander si Wukong na walang katulong. Bakit hindi gumana ang atake ko? Hindi maintindihan ni Wukong, sa kanyang second-rank Heavenly Sovereign Realm, hindi niya matulungan si Luo-luo itong half-step Heavenly Sovereign, ito ay masyadong peke. Gayunpaman, hindi siya naniniwala. Sumunod, nilabanan niya si Luo-luo saglit. Ang huli ay hindi kailanman nasaktan, at ang banal na kapangyarihan ay umaatake sa kanya tulad ng isang tuloy-tuloy na agos. Sa ilang sandali, nakaamoy ng mapanganib na hininga si Wukong. Sa kawalan ng pag-asa, maaari lamang niyang ilihis ang firepower at atakihin ang iba. Sayang, matandang puno man o itim na sungay, sa tuwing masisira, lilito ulit, at hindi na mamamatay. Kung tungkol sa clone ng Sword Immortal, ito ay mas nakakatakot. Tulad ni Luo-luo na nakasuot ng Void Spirit Armor, hindi niya naiwasan ang kanyang pag-atake. Sa oras na ito, biglang bumagsak ang ihip ng hangin sa tainga ni Wukong. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakitang may itim na spike na umaatake sa kanya. Pinakilos niya ang banal na enerhiya sa kanyang katawan at iniunat ang kanyang kamay upang harangan ito. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang tinik na ito ay nabali ang kanyang banal na kapangyarihan sa isang iglap, at pagkatapos ay sinaksak sa kanyang palad. Paf! Ang itim na tinik na ito ay ang nakakalaso na tinik na binago ni Megatron,
At ang lason ngayon ay tinatawag na flame toxin. Kapag nasaksak, ang katawan ay parang nahuhulog sa kailaliman ng apoy, dumaranas ng matinding sakit. Ang banal na enerhiya sa katawan ay patuloy na sinisingaw, at pagkaraan ng ilang sandali, si Wukong ay iiho na buhay. Matapos saksakin si Wukong, mabilis na inalis ng Sword Immortal clone si Megatron, at pagkatapos ay nahulog sa lumalamon na espasyo at isinuot ang Void Spirit Armor bago muling umatake. Damn, go! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Wukong, tumalikod siya at umalis. Kung walang makamandag na tinak, kung magkapit kamay man ang lahat, hindi niya siya matutulungan, ngunit ang apoy na lason na ito ay hindi man lang niya maalis. Gusto mong tumakbo? Ang mga mata ng Sword Immortal clone ay kumikislap, at agad na kumislap sa likod ng kalaban upang maglunsad ng pag-atake. Umalis ka na. Tumalikod si Wukong at binaril ang Sword Immortal clone na lumilipad, ngunit bago iyon, si Luo ay inalis muli ng Sword Immortal clone at pinakawalan, at nagpakita sa tabi ni Wukong. Bang! Kinuha ni Luo ang palad at pinalipad, ngunit bahagyang nasugatan siya ng makapangyarihang Void Spirit Armor, at sa isang kisap mata, naibalik ang bloodline ng Undead Phoenix. Ang taong ito ay may dalawang random na gawain sa kanyang likod, hanggat papatayin ko siya, makakakuha ako ng dobleng gantimpala, siguraduhing patayin ito sa lalong madaling panahon. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso at patuloy na hinahabol si Wukong. Kabanata 2006, Sumikop sa laman. Gayunpaman, ang bilis ng Wukong na ito ay talagang napakabilis. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng pangalawang ranggo na antas ng Tianjun. Kung wala siyang mata ng assassination, hindi niya talaga siya maaabutan. Damn! What the hell is that hot breath in the body? The holy energy is constantly consumed. Habang nagtatanggol, kinuha ni Wukong ang mahalagang tabletang panggamot at ininom ito. Alam niya na kung ang banal na enerhiya ay naubos, iyon ay ang kanyang kamatayan. Sa sandaling ito, nagkaroon siya ng kislap ng inspirasyon, at tila may malaking lungsod malapit sa Jinyu Dojo, at ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa Jinyu Dojo. Maraming beses nang nakipagtulungan ng Jinyu Dojo sa malaking lungsod na ito. Kung pupunta siya doon, maaari siyang humingi ng tulong. Hindi ito alam ni Ye Zuan, kaya hinayaan niyang magpatuloy ang Sword Immortal clone na ipakita ang mata ng pagpaslang at patuloy na lumapit kay Wukong. Nang malapit nang maubusan ang banal na kapangyarihan ni Wukong, sa wakas ay natagpuan niya ang malaking lungsod, at nagmamadali siyang pumasok at sumigaw, "Ako si Wukong, ang Daoist Master ng Golden Feather Dojo, hinabol ng mga taksil, ang hari ng lungsod, tulungan mo ako." Nakakabingi ang tunog at kumalat sa buong lungsod. Sa sandaling ito, ang mga master ng City Lord's Mansion ay sama-samang lumabas, at pagkatapos ay nakita si Wukong. Si Wukong talaga, ang master ng Jinyu Dojo, tulong. Galit na sigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinangunahan ang mga amo na patayin siya. Isang second-rank Heavenly Monarch, 6 na first-rank Heavenly Sovereigns, iyon lang. Pinaikit ng avatar ni Sword Immortal ang kanyang mga mata at direktang binati siya. Kaagad pagkatapos, si Luo, na nakasuot ng Void Spirit Armor, ay lumitaw at nakipaglaban sa lahat. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog sa langit. Kahit nasa harap ng napakaraming master, si Luo ay hindi natatakot. How the hell did this guy cultivated? Hindi maiwasan ni Wukong na mag-isip. Sa napakaikling panahon, ang lakas ng pakikipaglaban ng grupo ni Ye Zuan ay bumuti ng husto. Dati, higit sa lahat, lumaban sila sa pangalawang ranggo na Saint Emperor, ngunit ngayon ay tumaas na sila sa antas kung saan maaari nilang labanan ang pangalawang ranggo na Tianjun, na sadyang hindi kapanipaniwala. Kaya naman, interesado rin si Wukong sa katawan ni Ye Zuan. Siya ay malubhang nasugatan, nanunood mula sa labas, tumutulong paminsan-minsan. Sinulyapan niya si Luo at ang iba pa, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Tumawag ka. Biglang sumabog ang katawan ni Wukong na may sinag ng liwanag, dumiretso sa Sword Immortal clone. Gayunpaman, nang tumama ang sinag ng liwanag na ito sa clone ng Sword Immortal, bigla itong napailing. Ano? Ang maliwanag na ito ay talagang kaluluwa ni Wukong. Gusto niyang makapasok sa Sword Immortal Avatar,
at pagkatapos ay magiging katulad siya nina Elder Luoyang at Dawist Wukong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo ito. Nang makita ito, ang Sword Immortal clone ay agad na naglaslas ng espada, ngunit ang ordinaryong pag-ataking ito ay hindi makakasakit sa kaluluwa ni Hijian. Matapos umalis ang kaluluwa ni Hijian sa katawan ni Wukong, nahulog ang kanyang katawan mula sa langit. Sa susunod na sandali, si Hijian ay nakatitig sa pinakamalapit na Luoluo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Luoluo, na nakasuot ng Void Spirit Armor, ay immune rin sa pag-ataking ito. Pagkatapos, ang Shulao at Blackhorn na lang ang natitira. Ikaw ang isa. Nagliwanag ang mga mata ni Hijian at humarap sa matandang puno. Alam niya na si Shulao ay isang magsasaka, at si Heijiao ay isang banal na hayop, kaya si Shulao ang unang pinili. Cough! Bago pa makapag-react si Shulao, gumapang na ang kaluluwa ni Hijian. Kasabay nito, isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Ding! Ang katawan ng Flame God Unicorn ay inookupahan. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Gustong sakupin ng bastard na ito ang katawan ni Shulao. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang katawan na ito ay talagang inookupahan ni Hijian. Little Master, hindi ko na makontrol ang katawan ko. Ang boses ni Elder Shu ay nasa isip ni Yezuan. Hindi ito ang punto ay pagkatapos na masakop ang katawan ni Shulao, biglang tumaas ang kanyang aura. Mula sa ikalimang baitang santo, direkta sa kalahating hakbang na antas ng Tianjun. Ano ba naman? Si Yezuan ay natakot. Matapos ang kina ni Hijian ang katawan, sa pilitan din niyang itinaas ang kaharian ni Shulao, na nangangahulugan na ang lakas ni Shulao ay magiging napakalakas. Boom! Biglang, isang malakas na apoy ang tumaas sa langit at agad na kumalat. Maging ito ay ang Panginoon ng lungsod o ang matataas na barko sa antas ng Tianjun, lahat sila ay nasunog hanggang sa abo, at kahit ang mga itim na sungay ay hindi nakaharang sa kanila. Sa kabutihang palad, ang pag-ataking ito ay walang epekto kay Luoluo na nakasuot ng ethereal armor. Kung tungkol sa clone ng Sword Immortal, natural na magiging maayos ito. Young Master, kinakain ng taong ito ang kaluluwa ko. Sigaw ulit ng matandang puno. Malungkot ang mukha ni Yezuan dahil ang kaluluwa ni Hijian ay sumasakop sa katawan ni Shulao, hindi na niya mautusan ang Diyos ng apoy na si Qilin. Gayunpaman, si Shulao pa rin ang kanyang magic weapon. Hanggat siya ay pinatay, si Shulao ay dapat na maipanganak muli, at pagkatapos ay mawawala si Hijian. Luoluo, Sword Immortal clone, patayin mo siya. Umorder kaagad si Yezuan. Sa isang iglap, ang tatlong figure ay naglalaban sa dagat ng apoy. Gayunpaman, kahit si Luoluo, na nakasuot ng Void Spirit Armor, ay immune lamang sa pag-atake ng apoy. Hindi sinasadyang natamon siya ng Flame God Qilin at muntik ng mahulog. Ang Void Spirit Armor ay immune sa mga pag-atake ng enerhiya at may maraming material na panlaban, ngunit halos pumatay ito kay Luoluo, kaya ang takot na si Yezuan ay mabilis na hinayaan si Luoluo na umatras. Alam mo, ang pangalawang random na misyon ay nagbabawal sa kanya na gamitin ang kasanayan sa pag-rewind ng oras. Kung hindi mamatay si Hijian, hindi niya ito magagamit. Kung namatay si Luoluo, walang paraan para mailigtas ito. Bukod dito, kung ang kaluluwa ni Shulao ay pilit na nilalamon, hindi alam ni Yezuan kung maaari pa siyang mabuhay muli. Paano gagawin? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yezuan, at mabilis siyang nag-isip sa kanyang puso. Munting guro, sinusubukan kong pigilan siya sa pagsisikap na lamunin ang aking kaluluwa ng buong lakas ko, ngunit hindi ito ganoon kadali. Mauna ka at iligtas ako kapag sapat na ang iyong lakas. Ang boses ni Shulao ay narinig sa isipan ni Yezuan. Sa ngayon, parang ito lang ang paraan. Kaagad na tinanong ni Yezuan ang clone ni Jianxian na ilayo si Luoluo. At pagkatapos ay sinubukan ito, at nalaman na hindi na niya makukuha ang Flame God Qilin. Para naman sa Sword Immortal clone, nanatili siya rito para makipaglaban sa Flame God na si Qilin, pinipigilan ng Flame God Qilin, para hindi mahiwalay ni Hijian ang kanyang puso para lamunin ang kaluluwa ni Shulao. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang dagat ng apoy, at maging ang pangalawang ranggo na Panginoon ng lungsod ng Tianjun ay nasunog hanggang sa mamatay, pabayaan ang iba. Hahaha, boy, sa wakas alam mo kung gaano ako kalakas.
Tumawa si Hejian. Huwag kang magalit, mamamatay ka talaga sa kamay ko. Galit na nagmura si Yezuan. Hindi masama ang katawan na ito. Kung lalamunan ko ang kanyang kaluluwa, kung gayon ang lakas ng pakikipaglaban ay patuloy na bubuti. Sa oras na iyon, makikita ko kung paano mo ako haharapin. Tumawa si Hejian sa malayo. Alam niya na ang Sword Immortal clone ay isang walang talo na pag-iral, kaya hindi siya nag-abala na bigyang pansin ito. Nang makita ito, agad siyang hinabol ng Sword Immortal clone. Ang habulan na ito ay higit sa 10 araw. Sa panahong ito, ang kaharian ni Yezuan ay pumasok sa pangalawang ranggo na santo, habang si Heijiao at iba pa ay mga santo sa ika-6 na ranggo. Gayunpaman, habang patuloy na nilalamon ni Hejian ang kaluluwa ni Shu Lao, ang lakas ng Flame God Unicorn ay lumalakas din, kaya nag-alinlangan si Yezuan. Kabanata 2007 Golden Feather Daoist. Sa pagkakataong ito ang krisis ay lampas sa inaasahan ni Yezuan, kaya binalak niyang hindi tumanggap ng quest reward sa pagkakataong ito. Sa anumang kaso, patayin si Hejian. Lumipas ang isa pang 10 araw. Sa oras na ito, si Yezuan ay isa ng santo sa ika-6 na baitang, at si Heijiao at ang iba pa ay sa wakas ay nakapasok sa isang unang ranggo na santo. Para naman kay Luoluo, naabot pa nito ang kaharian ng Heavenly Monarch. Little Master, tansya ko sa loob ng 3 araw, malalamon na ako. Napakahina ng boses ni Shu Lao, para siyang namamatay. Okay, Sword Immortal Clone, Heijiao, Luoluo, kumilos ka. Mataimtim na tumanggaw si Yezuan. Sa susunod na sandali, biglang bumaril ang Sword Immortal Avatar na patuloy na gumagamit ng Eye of Assassination para habulin at patayin ang Flame God na si Qilin. Nakagawa ka na ba sa wakas? Kinaikit ni Hejian ang kanyang mga mata, at agad na tumalikod at nagbuga ng nakakapasong apoy. Gayunpaman, wala itong silbi sa mga clone ng Sword Immortal at Luoluo. Tianyan Ceremony, One Sword Flying Immortal, nungol ng Dragon Roar, buong lakas na bumaril ang 3 itim na sungay. Sa kanila, ang pag-atake ni Luoluo ang pinakamalakas, ngunit ang pag-atake ni Luoluo ay katangian din ng apoy, at ang Diyos ng apoy na si Qilin ay alagang hayop pa rin ni Yezuan, at ang pag-atake ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, si Luoluo ay nasa ranggo na ngayon ng Tianjun, at ang Flame God na si Qilin ay isa lamang na pangalawang ranggo na Tianjun. Sa isang galaw lang, malubhang nasugatan niya ang Flame God Qilin. Sa katunayan, susubukan ito ni Yezuan sa tuwing makakagawa siya ng tagumpay, ngunit ang Flame God Unicorn ay mayroon ding bloodline ng undead na Divine Phoenix, at ang katatagan nito ay napakalakas, kaya hindi siya matutulungan ni Yezuan. Sa kabutihang palad, ito ay posible na ngayon. Hindi, paano mabilis na tumaas ang iyong lakas? Malakas na sigaw ni Hejian. Gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan upang masira ang apoy na Diyos na si Qilin patungo sa pangalawang ranggo na si Tianjun sa kapinsalaan ng pagkawala ng kanyang kaluluwa. Ngunit napakaraming araw na lang, nakalusot na si Luoluo sa kaharian na ito, imposible. Walang imposible, mamatay ka. Ang Sword Immortal Clone ay nanlaki ang kanyang mga mata at direktang bumaril. Ang katawan ng Flame God Unicorn ay hindi naka-recover mula sa orihinal nitong estado, ngunit inatake ito ng Sword Immortal Clone at muli ng Black Horn, at ang pinsala ay mas malala pa. Kaagad pagkatapos noon, ang pag-atake ni Luoluo. Boom! Ang naglalagablab na mga bulalakaw ay isa-isang dumurog, direktang binasag ang apoy na Diyos na unicorn sa sarsa ng karne. Ding! Patay na ang Flame God Unicorn. Ding! Ang Flame God Unicorn ay muling nabuhay. 2 system prompt ang tumunog, at si Shu Lao ay muling nabuhay sa lumalamon na espasyo. Bukod dito, bumalik din ang kaluluwa sa dati nitong antas. Misyon, tapos na. Nagtaas ng kilay si Yezuan, ngunit wala siyang narinig na tunog ng notification sa pagkumpleto ng quest, kaya agad niya itong sinulyapan. Natuklasan niya na ang isang ulap ng asol na ambon ay lumulutang sa itaas ng bangkay ng apoy na Diyos na unicorn, na naging putik. Kung hindi dahil kay Yezuan, na may mata ng insight, natatakot ako na hindi niya ito mahahanap. Ang ulap ng asol na fog na ito ay dapat na kaluluwa ni Hejian. Bagamat hindi niya alam kung bakit ganito ang kaluluwa ni Hejian, walang pakialam si Yezuan at direktang umatake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya masasaktan.
Stupid, sa tingin mo isa ba akong ordinaryong soul state? Malamig na umungol si Heejian. Kakaiba ang kaluluwa niya na nakakapagsalita pa. Hindi na ako naniniwala, go all out. Umorder kaagad si Yezuan. Ang mga avatar ng Luoluo, Heijiao, Shulao, at Jansayan ay buong lakas na bumaril. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin nila masasaktan ang kaluluwa ni Heejian. Ano ba itong Heejian na ito? Sa oras na ito, tumawag ka. Si Heejian ay biglang naging isang asul na anino, at sa pagkakataong ito ay tumawid ito patungo sa itim na sungay. Gusto ko pang kunin muli ang bahay, ngunit walang paraan. Mabilis na dinala ni Yezuan sina Heijiao at Shulao sa devouring space. Para naman kay Luoluo, dahil nakasuot siya ng Void Spirit Armor at immune sa ganitong uri ng pag-atake, pinagpag niya ang kanyang kaluluwa noong nakaraan, kaya hindi na niya kailangang matakot. Hindi mo masasaktan ang mutant soul ko, bakit hindi mo nalang isulat ng ganito? Pumunta ka sa sunshine path mo, at pumunta ako sa single plank bridge ko. Biglang suhestyon ni Heejian. Fuck you, muntik mo nang patayin ang lalaki ko, kaya gusto mo nalang isulat. Direktang nagmura si Yezuan. Isa pa, mayroon pa siyang dalawang random na gawain na hindi pa natatapos. Hanggat patay na si Heejian, maaaring tapusin ang dalawang random na gawain ito. Pagkatapos ng lahat, hanggang sa natapos ang random na misyon, hindi niya magagamit ang kasanayan sa paglalakbay sa oras. Dapat mong malaman na ang ilang mga random na gawain ay ipinag-uutos na ngayon, at ang pagtanggi at pag-abandona ay hindi pinapayagan. Kung gayon, paano mo ako makikitungo? Sa iyong kasalukuyang paraan, gusto mo pa akong patayin. Malamig na sabi ni Heejian. Sa oras na ito, iniisip ni Yezuan na makita kung ang Megatron ay may anyo ng isang magic weapon at maaaring makuha itong mutant soul ni Heejian. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang malakas na pamimilit, at hindi makagalaw sina Yezuan at Heejian. Kaagad pagkatapos, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa costume ng Golden Feather Dojo ang nahadyap ng mata nilang dalawa. Ito ang master ng main dojo. Nakilala ito ni Heejian sa isang sulyap. Ang Golden Feather Dojo kung saan si Wukong ang Daoist ay isang maliit na sangay lamang sa ikalawang langit, habang ang Jinyu General Dojo ay itinatag sa Third Heaven. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, mula sa pangunahing dojo ng Sanjongtian, ay maaaring umabot sa antas ng isang hindi magagapi na Diyos. Anak, ikaw iyon, binubuli ang amo at sinisira ang mga ninuno, pinapatay ang lahat ng matatanda ng number 72 dojo, at pagkatapos ay hinahabol ang branch Daoist na si Wukong. Sabi ng middle-aged na lalaki. Nagulat si Yezuan at nagmamadaling sinabi, Senyor, mali ang pagkakaintindi mo, may kumuha sa katawan ni Elder Luoyang, at pagkatapos ay kinuha ang katawan ni Daoist Wukong, at gusto akong saktan. Ang taong kumuha ng bahay, ito ay ang grupo ng mga mutant na kaluluwa sa harapan ko. Oh, medyo kakaiba ang medyo may edad na lalaki. Sinulyapan niya ito, ngunit wala siyang nakitang kaluluwa. Gayunpaman, ang mga mutated na kaluluwa ay hindi isang bagay na nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, kumuha lamang siya ng isang magic lantern at binuksan ito. Sa susunod na sandali, ang mutant na kaluluwa ni Heejian ay sinipsip dito, at makikita na ito ngayon. Meron talagang mutant soul, pero hindi pa nakukumpirma ang sinabi mo, sumama ka sa akin. Matapos magsalita ng malamig ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, diretso siyang umalis kasama si Yezuan. Nagulat si Yezuan, sa pagkakataong ito, dumiretso ba siya sa ikatlong langit? Talaga, ang lakas ng hindi magagapi na Heavenly Sovereign na ito ay nalampasan ng kanyang kaalaman, kaya diretso siyang bumangon sa kalangitan at naglakbay hanggang sa langit. Pagkatapos, dumaan sila sa mahabang madilim na lugar at nakarating sa ikatlong langit. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang araw na pagmamadali, nakarating sila sa Jinyu General Dojo sa Sanchongtian. Daoist, ibinalik ko ang mga tao. Katanghaliang gulang na paghahatid ng boses. Sige, ipasok mo na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mutant na kaluluwa ni Yezuan at Heejian at nakita ang isang matandang lalaki. Walang hininga ang matandang ito, parang mortal lang. Master ng Jinyu Dojo. Nagulat si Yezuan.
Narinig ko na ang Dao Master ng Jinyu Dojo ay isang kalahating hakbang na Daojun level na pag-iral, at nagsimula na siyang maunawaan ang Dao. Halika, ipakita mo sa akin ang mutant na kaluluwang iyon. Sabi ng matanda sa medyo may edad na. Pagkatapos, nahulog sa kanyang mga kamay ang parol na nakakulong sa kaluluwa ni Hijian. Kabanata 2008 Zangmen System. Dawist, patawarin mo ako. Nagmamadaling sigaw ng kaluluwa ni Hijian, nakaramdam siya ng mapanganib na hininga. Yezuan, hindi ko siya matutulungan, ngunit sapat na ang mga nasa katanghaliang gulang, pabayaan na itong kalahating hakbang na dawist level na dawist. Huwag kang mag-alala, kung inosente ka, natural na pakakawalan kita. Pagkatapos sabihin iyon, binuksan ng dawist na si Jinyu ang parol at hinawakan ng kanyang mga kamay ang mutant na kaluluwa ni Hijian. Pagkatapos ng 3 segundo, naiintindihan ko na ang pasikot-sikot ng usapin. Nag-mutate ang kaluluwa nitong si Hijian. Parang home grab, pero sa totoo lang, pilit nitong nilalamon ang paglaki ng kaluluwa ng ibang tao at sinasakop ang katawan ng ibang tao. Ang dawist na si Jinyu ay natapos na magsalita ng mabagal, at sinabing, ang taong ito ay hindi mapapatawad. Nagkataon na ang naiintindihan ko ay ang Soul Eater daw sa 100,000 daw, tatanggapin ko ang iyong kaluluwa. Hindi, ayoko. Agad na napasigaw si Hijian nang marinig niya ito. Sa susunod na sandali, ang kanyang mutated soul ay dinurog sa ilalim ng mga mata ni Yezuan ng Dao Master na si Jinyu, at pagkatapos ay bumuhos ang lahat ng asol na ambon sa pangunahing katawan ni Jinyu Dao. 100,000 Avenue, Soul Eater Road. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay, hindi maintindihan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Gayunpaman, pagkamatay ni Hijian, 2 system prompt ang tumunog sa kanyang isipan. Ding, nakumpleto ng host ang 2 random na gawain. Ding, ang magic weapon ng Chanjian ay nasa fixed shape. Ito ang gantimpala ni Yezuan sa pagkumpleto ng random na gawain pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ito ay isang hanggal na gantimpalaan ng isang nakapirming anyo ng Chanjian signature magic weapon. Si Yezuan ay mukhang walang magawa. Ang mahiwagang anyo ng sandata na ito ay matagal nang tinanggal, at ito ay hindi kasing ganda ng isang ikasampu ng lumilipad na anyo ng espada, at ito ay walang silbi. Gayunpaman, hindi masama ang swerte ni Yezuan, dahil ang paglagda sa araw na ito ng magic weapon na si Xingtian ay nagpapakita na maaari itong isama sa anyo ng nakakalaso na tinak na magic weapon. Sa oras na ito, sinabi ng dawist na si Jinyu, Yezuan ang pangalan mo, tama ba? Oo, senyor. Tumango si Yezuan. Nalaman ko mula sa alaala ni Hijian na napakatalino mo, at isa ka ring alagad ng aking Golden Feather Dojo. May isang gawain ako sa aking kamay. Siguro kung matutulungan mo akong tapusin ito. Sabi ng dawist na si Jinyu. Huminto si Yezuan at sinabing, Senyor, mangyaring magsalita. Gusto kong bumalik ka sa Ershangtian at magtayo ng bagong dojo. Ikaw ang dawist, pero huwag mong gamitin ang pangalang Jinyu Dojo. Sabi ni Jinyu Dawist. Ano? Matapos itong marinig ni Yezuan, nagtanong siya na may pagtataka, hindi ko man lang maabot ang Heavenly Monarch ng kalahating hakbang, paano ako makakagawa ng dojo? Sa aking Golden Feather Dojo bilang iyong suporta, hindi mo kailangang mag-alala. Sinabi ng dawist na si Jinyu, sa totoo lang, maaaring may susunod na sakuna, at maaaring sirain pa nito ang Jinyu Dojo, kaya gusto kong ipasa mo ang insenso na ito. Kung ganoon, bakit hindi ka maghanap ng iba? Kumunot ang noo ni Yezuan. Nagpakita na rin ang ibang tao. You have the means of disguising. As long as you change your face, ordinary people will not track it down. Pagkatapos magsalita, ang dawist na si Jinyu ay naglabas ng isang tiyankun ring at sinabing, handa ka bang gampanan ang malaking responsibilidad? Ito, nag-alinlangan sandali si Yezuan. Ngayon, hiniling sa kanya ng Golden Feather Dawist na ito na magtatag ng isang sekta at maging master ng sekta mismo, na siyang unang beses na nakilala niya. Ang kasalukuyang siya ay talagang ang Sword Immortal clone na dinala sa 3 layer ng langit, at ang Diyos ay nasa 2 layer pa rin ng langit. Hanggat gusto niyang umalis, kahit isang kalahating hakbang na Daoist ay hindi siya mapipigilan. Ngunit sa susunod na sandali, gumawa siya ng desisyon. Ding! Ang host ang nag-trigger ng sect task, ang task completion reward, buksan ang sect system.
Misyon ng sekta, bagong sistema. Nagulat si Yezuan, at bago pa siya makapag-react, muling nag-prompt ang system. Ding, tanggapin ang Tiankunring mula sa Daoist Jinyo, at bumalik sa Ershangtian upang magtatag ng bagong dojo at maging Daoist. Ito ang misyon ng sekta, napakasimple. Gayunpaman, mayroon pa ring mga kinakailangan sa misyon. Ang kinakailangan ay ayusin ang lokasyon ng isang sekta, at pagkatapos ay tumanggap ng 100 kalahating hakbang na mga disipulo sa antas ng Tianjun. Hindi ito mahirap para kay Yezuan sa kasalukuyan. Sa kasong ito, pumayag si Yezuan. Senyor, pangako. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay kinuha ang singsing ng Chenkon. Bagaman walang maraming bagay dito, sapat na para sa iyo na linangin sa Invincible Heavenly Monarch, at mayroon ding ilang martial arts exercises. Matapos maabot ang Invincible Heavenly Monarch, kailangan mong umasa sa iyong sariling mga kamay upang makuha ito. Pagkatapos magsalita ng Daoist na si Jin Yu, kumuha siya ng token na hugis espada at sinabing, "Ito, bilang tanda ng iyong ulo, ilagay mo lang ito sa Tiankunring." Okay, hindi masyadong nag-isip si Yezuan at iniligpit ang mga gamit. Pagdating mo, dinala ni Yunguang. Susunod, ibabalik ka rin ni Yunguang para magtatag ng sekta sa ibang lugar. Pagkatapos magsalita ng Daoist na si Jin Yu, ikinaway niya ang kanyang kamay. Pagkatapos, dinala ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nagngangalang Yunguang si Yezuan upang umalis sa Jinyu Dojo, at pagkatapos ay bumalik sa Ershangtian sa pamamagitan ng teleportation array. Tandaan mo, ang oras na ito ay isang hidden mission. Huwag mong ipahalata na ikaw ay isang alagad ng aking Jinyu Dojo, at huwag mong banggitin na nakita mo ang Daoist. Huminto si Yunguang at nagsabi, "Susunod, ikaw ang master ng Paksayon, naisip mo na ba ang pangalan ng dojo?" Tawagin natin itong Lianian Dojo. Casual na sabi ni Yezuan, dahil ipinanganak siya sa Lianian City. Sige, Lianian Dojo, ngayon ay buburahin ko na ang mga alaala ng lahat ng tao sa dojo, ngunit kahit na, dapat mong baguhin ang iyong mukha. Tumango si Yunguang, at pagkatapos ay muli niyang sinira ang kawalan at umalis. Sa pagkakataong ito, lampas din sa inaasahan niya. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong major task bigla. Anong tanga, gayunpaman, nakahanap din siya ng ilang mga pahiwatig. Sa oras na ito, ibinaon niya ang kanyang isip sa lunok na espasyo. Ang hugis espada na token na ibinigay sa kanya ng Daoist na si Jin Yu ay medyo kakaiba, at tila hindi ito isang ordinaryong bagay. Ngunit pagkatapos ay muli, ngayon, bumalik na siya sa ikalawang langit, at kailangan niyang magsimula ng isang sekta. Ang mahalagang bagay ay na siya mismo ay nasa larangan lamang ng pagiging santo, at walang paraan upang maging master ng Taoismo. Siya nga pala, pagkatapos ang katawan ni Shulao ay inookupahan ni Hejian, diretso siyang dumaan sa kalahating hakbang na Tianjun, at pagkatapos ay kinain ni Hejian ang kanyang kaluluwa at tinulungan si Shulao na lumaki sa pangalawang ranggo na Tianjun. Ngayon si Shulao ay nasa pangalawang layer na ng langit na ito. Ang pagkakaroon ng pagtawag sa hangin at ulan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, na si Hejian ay maituturing na isang malaking tulong sa kanya, ngunit dahil sa kontrata, ang kaharian ng matandang puno ay maaaring hindi umunlad, maliban kung maabot ni Yezuan ang ika-9 na ranggo na kalahating hakbang na Tianjun. Sok. Ang gawain ng pagbubukas ng sistema ng sekta ay hindi mahirap, hanggat nakakatanggap ka ng 100 kalahating hakbang na mga disipulo sa antas ng Tianjun, maaari mo itong buksan. Hindi ko alam, ano ang tungkulin ng sistemang ito ng sekta. May mga inaasahan si Yezuan, ngunit sa ngayon, pumili muna tayo ng lokasyon. Hinayaan niyang magkalat sina Hejiao, Shulao, Luoluo at iba pa, at pagkatapos ay nakahanap ng magandang lugar. Pagkatapos ng kalahating araw, Little Master, hindi masama dito, ito ay isang lambak, na angkop para sa pag-aayos ng mga nakatagong pormasayon. Balita mula sa matandang puno. Kabanata 2009, Lianian Dojo. Ang plano ni Yezuan ay humanap ng magandang lugar para ayusin ang pormasayon, at pagkatapos ay magtayo ng portal na lumalamon sa kalawakan sa pasukan. Sa ganitong paraan, ang sinumang papasok sa dojo ay teleport sa devouring space. May mga magagandang lugar tulad ng paglunok ng espasyo,
paanong hindi ito magagamit ni Yezuan? Hindi nagtagal, pinili ni Yezuan ang lugar na iyon, at pagkatapos ay hinayaan si Luoluo na matutunan ang array method na ipinagpalit mula sa Immortal Level Devouring System. Wala pang kalahating araw, nabuo ang Porma Sion, at inayos ni Yezuan ang isang Porma Sion ng teleportasyon na lumalamon sa kalawakan sa pasukan ng Porma Sion. Handa na ang lugar, hindi ko alam kung paano ang lumang puno. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Dati, hiniling niya kay Shulao na hanapin ang mga kalapit na lungsod, at pagkatapos ay tumanggap ng ilang disipulo. Nagkataon lang na hindi nagtagal matapos i-set up ni Luoluo ang formation, dumating si Shulao kasama ang daan-daang tao. Ang mga taong ito ay nasa kalahating hakbang na antas ng Tianjun, mataas at mababa, at lahat sila ay nakakatugon sa mga kinakailangan sa misyon. Bagamat ang ilang mga tao ay may masamang kwalipikasyon, hinailan ni Yezuan silang lahat upang makayanin ang gawain, at makabubuting bigyan sila ng gantimpala sa oras na iyon. Ang mga taong ito ay pumasok sa Devouring Space Teleportation Point at dumating sa Devouring Space. Ding, nakumpleto ng host ang misyon ng sekta at nagbubukas ng sistema ng sekta. Ding, ang kasalukuyang antas ng sekta ay 0, at ang bilang ng mga disipulo ay 467. Nang marinig ito, mabilis na sinuri ni Yezuan ang sistema ng sekta. Ang Daoist, mula sa labas, ay si Shulao, ngunit sa katunayan nito ay siya, at si Shulao ay pansamantalang kumikilos bilang Daoist. Gayunpaman, hindi mahalaga, kung tutusin, binibigyan niya ng malaking kahalagahan ng sistema ng sekta, at ang pangalan ay hindi mahalaga. Bilang karagdagan, mayroong mga pangalan, kasarian, kaharian, at mga pagtatasa ng kwalipikasyon ng mga disipulong ito. Karamihan sa mga tao ay may mga kwalipikasyon ng 1 bituin hanggang 2 bituin, at kakaunti lamang ang nakaabot sa kwalipikasyon ng 3 bituin. Pupunta ako, mayroong 9 na antas ng pagtatasa ng kwalipikasyon, at ang pinakamataas na kwalipikasyon sa mga taong ito ay 3 bituin lamang. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata at mabilis na idinagdag ang pangalan ni Luoluo upang maging bahagi ng Lianian Dojo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi alam ang kakayahan ni Luoluo. Hindi lamang iyon, ngunit ang lumang puno ay pareho. Kalimutan mo na, tingnan natin kung para saan ang sekta. Umiling si Yezuan, at pagkatapos ay tumingin ng malapitan. Maraming benepisyo ang sistema ng sekta. Bilang master ng dojo, masisiyahan si Yezuan sa iba't ibang pagpapahusay. Ang kasalukuyang antas ng sekta ay 0, kaya walang pagtaas sa lahat. Kung ito ay itataas sa unang antas, ang lakas ni Yezuan at ng kanyang mga alagang hayop ay maaaring tumaas ng 10 beses. Dagdag pa rito, nadobol ang kakayahan at kapangyarihang labanan ng alagad ng kanyang sekta. Nakakatakot kaya, Shulao, simula ngayon ikaw na ang Daoist Master ng Lianian Dojo, at ako ang nasa likod ng mga eksena. Sabi ni Yezuan kay Shulao. Okay, pagkatapos ay papalitan ko ang pangalan ko kay Yekang, ang Daoist Master ng Lianian Daoist Temple. Sabi ng matandang puno, Yekang. Matapos marinig ang pangalan, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, ngunit angkop ito para kay Shulao. Sa ganitong paraan, itinatag ni Yezuan ang isang Lianian Dojo. Bilang Daoist Master Shulao, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malamang na ang nangungunang Tianjun. Ang lakas na ito ay sapat na upang tumakbo ng laganap sa ikalawang layer. Ding, pinalitaw ng host ang Sect Chain Quest, itinataas ang antas ng sekta sa unang antas, at ginagantimpalaan ang kontrol ng oras upang umabant ng 1 beses. Isa pang system alert ang tumunog. Nagtaas ng kilay si Yezuan, at tila hindi ganoon kahirap ang umakyat sa unang antas. Ngayon ang antas ng sekta ay kasalukuyang 0, at ang bilang ng mga disipulo sa antas ng kalahating hakbang na Tianjun ay umabot na sa higit sa 400. Hanggat ang bilang ng mga disipulo sa antas ng kalahating hakbang na Tianjun ay pinalawak sa 10,000, maaari itong isulong sa unang antas. Master, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Matandang Shu. Kung gusto mong kumalap ng mga disipulo ng malawakan, kailangan mong magingay, Old Shu, dapat mong hamunin ang mga pangunahing master ng lungsod o mga sect master ngayon, at ipalaganap ang pangalan ng ating Lianian Dojo. Sabi ni Yezuan.
Sige, pagkatapos ay pupunta ako kaagad. Tumango ang matandang puno. Para naman kay Luoluo, iniwan niya ang espada para lumunin siya para magsanay sa kalawakan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang lakas ay tinatayang aabot sa antas ng isang hindi magagapi na makalangit na monarko, na sapat na upang duminahin ang buong pangalawang layer ng langit. At nakahanap na ng magandang tagwan ang kanyang bathala. Ang lakas ni Shu Lao ay halos ang tugatog ng second layer heaven. Hanggat hindi siya pupunta sa Invincible Heavenly Monarch, walang magiging problema. Bilang karagdagan, nagpadala rin si Yezua ng malaking bilang ng mga tao upang bumuo ng mga teleportation arrays sa mga pangunahing lungsod upang magbigay ng kaginhawahan para sa lahat. Sa sumunod na yugto ng panahon, mabilis na kumalat ang pangalan ni Lianian Dojo. Ang Chen Kunring na ibinigay sa kanya ng Daoist na si Jinyu noon ay naglalaman ng hindi mabilang na mga kayamanan ng langit at lupa, na maaaring magpapahintulot sa isang tao na patuloy na maglinang sa walang talo na makalangit na monarko. Nagtabi siya ng 2 katlo para kay Luoluo, at pagkatapos ay ginamit niya ito upang masiglang sanayin ang mga disipulo. Pagkatapos ng lahat ito ay kalahating hakbang ng mga disipulo sa antas ng Tianjun, at talagang napakadaling gamitin ang 1 katlo ng mga mapagkukunan upang itaas ang libu-libong mga disipulo sa antas ng Tianjun. Sa napakalaking supply ng cultivation resources, at sa lumalamon na espasyo, tiyak na walang problema sa pagtugon sa mga pangangailangan ng antas ng sekta sa maikling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa panahon ng paghihintay sa pagbabalik ni Shu Lao, ang kaharian ni Yezuan ay nakapasok din sa ika-9 na ranggo na santo, at 1 hakbang na lang ang layo niya para maabot ang unang ranggo na santo. Sa panahong ito, ang mga tao ay patuloy na sumama sa Lianian Dojo, at pagkatapos ay inayos sila upang magsanay sa devouring space. Yezuan, masasabing hindi siya tumatanggi, dahil mayroon siyang malaking cultivation resources bilang bakang. Iniisip niya, magiging astig kung makakatagpo siya ng ilang disipulo na may mga kalaban-laban na kakayahan. Sa wakas, sumikat si Shu Lao. Ang mga taong nagbalik sa kanya sa pagkakataong ito ay lumabas na 10,000, at lahat sila ay mga high-level na half-step na Tianjun, at may mga middle-level na master ng Tianjun. Ang mga high-level na Heavenly Sovereign na iyon ay karaniwang may ilang mga sekta, at imposibleng umalis. Lumampas na ito sa inaasahan ni Yezuan na magkaroon ng middle-level na Tianjun na sasalihan. Oo, may isang henyo na may 5 star na kwalifikasyon. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Ding, kinukumpleto ng host ang unang link ng Zhongmen Chain Quest, at ang gantimpala ay ang pagsulong ng time control ng 1 beses. Nang i-prompt ng system si Yezuan na tumunog, bumagal muli ang daloy sa espasyo ng paglunok. 1 araw sa labas ng mundo, 4,480 taon sa paglunok ng espasyo, ito ay talagang nakakatakot. Ang unang link ng Zhongmen Chain Quest ay nakumpleto, pagkatapos ay ang pangalawang link ay susunod. Para kay Yezuan, medyo mahirap pa rin ang second ring task na ito, dahil ito ay ang paghahanap ng disipulong may 6-star qualifications. Gayunpaman, lampas sa kanyang inaasahan, ang alagad na may 5-star na kakayahan, pagkatapos sumali sa sekta, ay talagang na-upgrade sa 6 na bituin na kakayahan. Huwag kalimutan, ang antas ng sekta ay ngayon ang unang antas, at ang kakayahan ng mga disipulo ay Noble. Ang kakayahan ng 5-star na disipulo ay Noble, at ito ay lumago sa 6 na bituin na kakayahan, na talagang isang pagkakataon. Ding, kinukumpleto ng host ang pangalawang link ng Serial Sect Quest, at ginagantimpalaan ang bloodline ng oras at espasyo upang umabant ng 1 beses. Nang tumunog ang system prompt, bumagal muli ang daloy ng paglunok ng espasyo. 1 araw sa labas ng mundo ay kumonsumo ng halos 10,000 taon sa espasyo. Meron bang makakapagkumpara kay Lianian Dojo? Kabanata 2010 Tianjun. Gayunpaman, ang pangatlong link ng Sect Chain Mission na ito ay medyo mas mahirap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniling niya kay Yezuan na maghanap ng 100 disipulo na may 6 na bituin na kwalifikasyon, at mayroon ding mga kinakailangan sa kaharian, na lahat ay nasa antas ng Tianjun. Ito ay medyo mahirap pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang 6 na bituin na aptitude disciple, sinima ay 1 ika-8 ranggo at kalahating hakbang na heavenly Monarch.
It's all a bunch of mud that can't support the wall. Kahit doblehin ang qualification, 5 stars lang ang pinakamataas. Umiling si Yezuan. Dapat mong malaman na ang pinakamataas na rating ng kakayahan ay 9 na bituin, at ang 5 bituin ay isang hindi kwalipikadong kakayahan. Gayunpaman, kumalma rin siya, tutal, kabubukas lang ng sistema ng sekta niya. Sa sandaling ito, bigla siyang may naisip. Nga pala, hindi mabilang ang mga tao sa devouring space. Kung dadalhin mo silang lahat sa Lianyan Dojo, baka makakita ka ng maraming tao na may mataas na kalibre. Sa pag-iisip nito, agad na kumuha si Yezuan ng maraming bilang ng mga utos ng disipulo, at pagkatapos ay pinilit ang lahat na pinuhin ang mga ito. Sa kasong ito, mapipilitan silang maging mga alagad ni Lianyan Dojo. Mabilis na nagsuri si Yezuan, at ngayon ay may higit sa 300 bilyong tao sa Lianyan Dojo. Ang numerong ito ay nagulat sa kanya. Bago yun, marami na siyang napasok na tao noon, at maging ang ilang mga kaaway ay dinala sa paglunok. At dahil ang oras ay hindi naaayon sa labas ng mundo, ito ay muling ginawa para sa maraming henerasyon. Ang paglunok na espasyong ito ay talagang isang maliit na mundo, at si Yezuan ang Panginoon ng mundong ito. Sa napakaraming tao, talagang hindi mahirap makahanap ng 106 na bituin na kwalipikadong tao. Gayunpaman, ang mga lugar ng mga taong ito na may 6 na bituin na mga kwalifikasyon ay hindi pantay, at ang ilan ay nagkakaiba pa ng ilang malalaking kaharian. Mabilis na ipinamahagi ni Yezuan ang mga mapagkukunan ng pagsasanay sa kanila, at pagkatapos ay humiling sa isang master sa antas ng Tianjun na gabayan sila. Kinailangan lamang ng isang araw upang linangin ang mga taong ito sa antas ng kalahating hakbang na Tianjun. Ding, kinukumpleto ng host ang ikatlong ring ng Zhangmen Chain Quest, at ginagantimpalaan ng bloodline ng oras at espasyo upang umabant ng isang beses. Kung ang mga daluyan ng dugo ng oras at espasyo ay advanced, pagkatapos ay pareho ang kontrol ng oras at ang kontrol ng espasyo ay magiging advanced, kaya nakakaapekto sa daloy ng rate ng paglunok space at ang laki ng paglunok space. Napakaraming trabaho. Gayunpaman, ang ika-4 na link ng hanay ng mga gawain ng sekta ay napakahiyang kaya't kinakailangan na linangin ang isang Heavenly Monarch na may 7 star na kwalifikasyon. Hindi ito isang bagay na kasalukuyang magagawa ni Yezuan. Napakakaunting mga kwalifikasyon ng 6 na bituin, at walang mga kwalipikasyong 7 bituin. Naghahanap ng lana, si Yezuan, na saglit sa pagkabalisa, ay biglang may naisip, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Nga pala, ang lumulunok na espasyo ay sumasakop sa isang malaking lugar, at ang mga santong ito na may mahabang buhay ay bihirang magparami, kailangan ko lang silang bigyan ng mas maraming anak. Kung ikaw ay fertile, maaaring mayroong ilang mga henyo na may genetic mutations, na umaabot sa kakayahan ng 7 bituin. Ngayon ang daloy ng espasyo sa paglunok ay napakabagal na sa isang araw sa labas, ang loob ay halos 18,000 taon. Kung ito ay ayon sa 20 taong henerasyon ng mga ordinaryong tao, sa isang araw sa labas, ang mga tao sa loob ay maaaring magparami ng 900 henerasyon. Sa kasong ito, hindi ito kasing simple ng pagpaparami ng populasyon sa 900, dahil ang mga bagong silang na mga tao ay patuloy din sa pagdami. Bahagyang nagkalkula si Yezuan, at pagkatapos ay nagbigay ng utos sa buong lugar ng paglunok. Gumagamit siya ng mga mapagkukunan ng paglilinang bilang isang gantimpala upang hayaan ang mga taong ito na magkaroon ng mas maraming anak. Ang anunsyo na ito ay ikinagulat ng lahat na lumamon sa espasyo. Masyadong simple ang magkaroon ng anak at kailangan pang linangin ang mga mapagkukunan. Kaya lang sa level nila, hindi ganoon kadali ang magbuntis. Buti na lang at nasa lugar na nilalamon sila. Pagkaraan ng isang araw, ang populasyon ng higit sa 300 bilyon sa lumalamon na espasyo ay direktang pinarami sa populasyon na 100 trilyon. Ang 1 trilyon ay nangangahulugan ng 1 trilyong tao, at ang 100 trilyon ay nangangahulugan ng 1 trilyong tao. Napakaraming tao ang talagang nakahanap ng ilang 7 star na kwalifikasyon para kay Yezuan. Gayunpaman, ang laki ng espasyo sa paglunok ay hindi nagpapahintulot ng isa pang araw ng pagpaparami, na magiging masikip, kaya agad na huminto si Yezuan. Pagkatapos, patuloy na gumugol si Yezuan ng maraming kayamanan sa langit at lupa para mapalago ang 7 star na talentong ito. Ang prosesong ito ay tumagal ng ilang araw.
Ding, ang host ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay at kasalukuyang isang unang ranggo na banal na emperador. Si Ding, Megatron, Destroying God Ape, at Devouring Black-Scaled Dragon ay nakalusot. Sa kasalukuyan, siya ay isang 5th rank Saint Emperor. Natatakot ako, hindi iisipin ng mga tao sa paglunok na ang kaharian ni Yezuan ay napakababa, dahil marami sa kanila ay nasa antas na ng Saint Emperor. Gayunpaman, ito ay isa lamang sa 1,000,000 ng kabuoang populasyon, dahil ang kabuoang populasyon ay 100 trilyon. Ding, kinukumpleto ng host ang pang-apat na link ng Zhongmen Chain Quest, at ginagantimpalaan ang Immortal Eye Kailan Bloodline na umabant ng isang beses. Ang Immortal Eye ang bloodline ni Kailan ay may kabuoang 4 na bloodline. Kung lahat sila ay advanced, kakailanganin din nilang kumonsumo ng maraming mga phagocytosis point. Gayunpaman, umaasa pa rin si Yezuan na sumulong sa bloodline ng oras at espasyo. Ngayong natapos na ang ika-4 na ring ng sect mission, ang susunod na hakbang ay ang 5th ring mission. Ding, pinalitaw ng host ang ika-5 ring ng Zhongmen Chain Quest, na nagpapataas ng kasikatan sa kinakailangan. Ang kasalukuyang kasikatan ay 1% ng kinakailangan. Sa pagkakataong ito, hindi ang gawain ng paglinang ng mga alagad, kundi ang pataasin ang katanyagan. Ang pangalawang layer ng langit ay talagang napakalaki, at alam ko na ang lugar na ito ng Lianyan Dojo ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sa makatuwid, maaari lamang magpadala si Yezuan ng maraming tao para bumuo ng teleportation array, at kasabay nito, pumunta sa Chivalrous para itaas ang kanyang reputasyon. Ang kasikatan ay tumaas sa 2%. Ang kasikatan ay tumaas sa 3%. Ang kasikatan ay tumaas sa 5%. Tiningnan ni Yezuan ang maliit na pagtaas na ito ng katanyagan at ipinahayag ang kanyang kasiyahan. Sa panahon ngayon, lahat ng tao ay may mga gamit sa komunikasyon. Basta babanggitin nila ang 4 na salita ni Lianyan Dojo sa ibang mga kaibigan, tataas din ang kanilang kasikatan. Nakakalungkot lang na ang mga taong ito ay nagtataas na ngayon ng kanilang profile sa labas ng mundo, kaya napakabagal ng oras. Napakabagal ng prosesong ito. Inabot ng 1 buwan at kalahati para tumaas ang kasikatan sa 80%. Sa oras na ito, itinaas na ni Yezuan ang kanyang kaharian sa tuktok ng 9th rank Saint Emperor. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang susunod na tagumpay ay hindi nangangailangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa halip, karanasan. Mula sa 9th rank Saint Emperor hanggang sa Banbo Tianjun, hanggat naglalakad ka ng malayo, maaari mong ituro sa iba ang karanasan. Tulad ni Wu Xin dati, ipinasa niya ang kanyang karanasan sa cultivation sa Luoluo, kung hindi ay babalik si Luoluo na can't break through. Ngayon, kailangan ni Yezuan na lunukan at makuha ang mga karanasang ito bago siya makalusot. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring middle level na Tianjun sa Devouring Space sa oras na ito, upang makapagbigay siya ng maraming karanasan. Ding, nilakad na ng host ang unang bahagi ng paglalakbay. Ding, nilakad na ng host ang ika-10 bahagi ng mahabang paglalakbay. Ding, nilakad ng host ang ika-34 na seksyon ng Tianyuan Road. Ang mga prompt ng system ay patuloy na nagri-ring, at pagkatapos lunukan ang karanasan ng middle level na Tianjun, si Yezuan ay talagang tumawid sa kaharian ng kalahating hakbang na Tianjun at nakapasok sa Tianjun. Talaga, nakakakilabot. Si Yezuan ay natakot.